Okay, good evening po muli mga kababayan. Tayo po ay nagbabalik para sa isa na namang pagpuna. Opo, gusto ko pong punain itong post sa social media nitong mag-amang Digong at Pulong Duterte. Yun po ba na parang inaabutan, pasalubong siguro dumalaw sa tatay yung anak na si Pulong, may pasalubong na isang paketeng pulburon. Ngayon, sabihin na naman ng mga maka-Duterte dyan, ano man ang masama doon? Pinasalubungan ng pulburon yung tatay. Ulul. Para din yan po yung dalawang nakaraang video na ipinost ni Sarah na siya ay binibigyan din niya ng isang paketeng pulburon, yung isang bata. At sasabihin na, masarap yan, nakaka-addict, ubusin mo. Baliw. Diba? At sunod naman, ito naman pong ama, ang mayroong na post, ipinost na kumakain din ng pulburon. Just right after, nung siya ay nakikipag-peace pact sa Marcos Group. After 2 days, matapos ka na nagpa-press conference na iniligtas mo, nilinis mo si BBM doon sa kalokohang pulburon video. Kahit na yung mga ibang vloggers dyan nauto. Nakisyo, ang ganda, this is a very good gesture. O di ayos na, sana magkabalikan na sila. Ulun? Kung sino man po ang napapaniwala nung dramatic, moro-moro na press conference sa Davao, TANGA. Hindi pa niya masyadong kilala kung ano talaga ang pagkatao ng Duterte. Kita mo? O di tama nga tayo? Marami po ang hindi naniwala doon na yun ay talagang drama-drama lang. Na ang bilis namang mapatunayan, after 3 days lang napatunayan na yun ay pambubudol lang. O diba, yung nagpakuha siya ng picture na kumakain ng pulburon at ipinost naman ni Jason siya na isa ring tanga. Ano yun? Sige nga, yung mga nagkukunwaring pa-inosente, sasabihin, ano naman masama sa pagkain ng pulburon, nakukunan ka ng picture? Ano naman ang masama dun sa mamimigay ka sa bata ng pulburon? At ipopost sa social media. At ito ng latest, ito namang si Paulo. Nag-aabot ng 1 pack of pulburon sa tatay niya. At talagang i-finokus pati. Bakit kailangan gawin yun? Hindi nyo naman dati ginagawa yan, di ba? Mga ugaling bata. Mga childish. At magaling mang-asar. Alam natin, pang-aasar lang to sa Marcos Pang-aasar sa mga Marcos loyalist. Sabi, ano naman ang masama doon? Pulburon lang. Hello? Ang uuto-upo niyan, yung hindi nag-iisip. Mayroon akong kilala na ay medyo paminsan-minsan, pina-follow ko rin, sikat na vlogger, dissenting vlogger, kagalang-galang na vlogger, pero parang madaling mabudol. Naniwala doon sa press conference ni Duterte. Na ayan nga, pinatunayan din mismo kaagad na budol lang pala yun.
Ngayon, itong mga pagpapakuha ng litrato na namimigay, kumakain, nag-aabot ng pulburon, ang kwentuhan nyo yan, yung walang utak, walang laman ng utak. Alam na alam natin kung ano ibig sabihin yan. Nanunudyo kayo, nang aasar kayo sa Marcos, at hanggang ngayon, talagang hindi ninyo tinitigilan yung mga gawa-gawa nyo na kesyo nagkukukain si Bongbong Marcos. Talagang, alam nyo, itong mga Duterte, mga kababayan, parang hindi nadadala. Parang hindi sila nag-iisip na ito po sa mga ginagawa nila, hindi ba't parang ginagalit nila si Bongbong Marcos? Ginagalit nila ang mga supporters ni BBM. Alam nyo, may kaso sila, may nakaambang kaso sa ICC, at marami pang pwedeng ikaso, maraming naglalabasan na mga nagbibigay ng testimonya sa mga kasamaan nilang ginawa, mga kalukuhan, mga kasamaan, mga pangtatraidor sa bayan. Anong ibig ko sabihin? Di ba yung mga testimonya ni Las Cañas at ni Matubato? Yung testimonya ng mga biktima ng war on drugs. At ito na nga, nandiyan ng ICC na baka nagbibilang lang, ilang tulog na lang siguro. Baka aanuhin na kayo dyan. Damputin na yan. Na, alam nyo, kung matitino man itong mga taong ito, hindi ba dapat magpakabait ka, magpakita ka ng pagsisisi, magpakita ka ng maganda, in short. Nang sa ganon, kung balak man na ipaaresto sila, ay medyo magdadalawang isip. Ay hindi, nagbago na sila Mabait naman sila, nakakatulong naman sa bayan Pero hindi. Dinadaan sa pang-aasar. Na akala mo naman, hindi natin nasasakyan yung ibig sabihin, yung mga picture taking na yan, with pulburon. Imbis na pwede pa sanang maipatawad ni Bongbong Marcos yung mga nakaambang sakuna sa kanila. Ito ka mo nang aasar. Ang kaaway ni Pulong Duterte, yung mga kongres, yung taga niya sa Congress, mga congressmen, and maybe, of course, the leader of Congress, si Martin Romualdez, na pinsan ni PBBM, pero ang tinitira nila ngayon dyan sa mga pulburon pictures na yan, ay si BBM. Si Bongbong Marcos ang tinitira. Hindi pa talaga sila tumitigil, mga kababayan. Talagang, mga war freak. War freak. Itong mga Duterte. Tapos sasabihin ni Amy Marcos, ang babait daw, ang bait-bait, ang tatapang daw ng Duterte, pero ang babait, hindi naman daw nang gugulo, hindi nang aaway. Na pinapalabas pa nito ni Amy Marcos na yung Marcos Romualdez ang nangaaway. Alam mo itong si Amy Marcos, kopyang-kopya na niya ang ugali, ang pag-uugali, pati pananalita ng mga Duterte. Yung mga basag ulo, yung mga Duterte na po, ang tirada nito ni Amy Marcos sa isip, sa salita at sa gawa. Duterte. Kahit na sinasabi po ng ilan dyan na ito ay pakulo lang, pumapasok lang sa teritoryo ng Duterte para mag-spy. Ewan hirap paniwalaan. Hindi ako naniniwala. Mayroon din kasi ito si Amy Marcos. Itong pinagagagawa niya ngayon, hindi ako naniniwala na ito ay isang strategy.
May inggit ito. Hindi naman siya masyadong galit kay BBM eh. Kay Romualdez siya ngayon galit. Bakit kaya? Kasi baka nasasapawan siya. Kasi masyadong nasa limelight si Martin. At baka natutunogan niya, nararamdaman niya na baka i-endorso ito ni PBBM na maging susunod na Pangulo. Bakit hindi siya or si Sara? Eh sa pag-uugali ba naman ninyo eh, ang hirap niyong i-endorso. Kahit i-endorso kayo, hindi ka na namin kayo ibubuto. Pag-uugaling ganyan. Pro-China, pro-Duterte. Kinakampihan yung Duterte. Isinisikwal. Yung sikwal po eh, Bicol term yun eh. Ano ba yung sikwal sa Tagalog? Para bang yung tinatapon, itapon yung sariling kadugo, kapatid pinsan, tapos kakampi sa ibang tao na hindi naman karugtong ng pusod mo. Eh kasi si Amy Marcos, baliw na to eh. May mga nakaraang video ako na series yun, mga early videos ko na ang title ko is Ang Babaeng Nawawala sa Sarili. Gawan ko kaya, ito si Amy Marcos ang content. Ang babaeng nawawala sa sarili. Nababaliw. Wala na sa katinuan ng mga pinagsasabi at pinagagagawa nito ni Amy Marcos. Ano mo kaya sa akala niya? Sa pinaggagawa niyang ito, na kontra siya ng kontra, inaaway niya yung pinsan niya, yung kapatid niya, yung in-laws niya. Marunong man kami tumingin, oy, Amy. Yan sa kinikilos mo, ginagawa mo, inaasta mo. Marami, hindi mo ba, hindi ka ba, siguro kung magbasa-basa ka ng mga ng mga comments, mga reactions ng mga pro-Marcos, mga Marcos loyalists na comments diyan sa mga vloggers, magbasa-basa ka. Tingnan mo kung anong saloobin ng mga tao, yung mga Marcos loyalist. Gamit-gamit ka pa ng apelidong Marcos eh. Ang ugali mo naman, Duterte. Kalaban ng Marcos. Oh. Kalaban ng Marcos. Tapos diyan ka kumakampi. Kung hindi ba ka ba naman maluwag ang tornilyo. Yan kasi ang tawag dito sa amin niya sa Bicol eh. Yung luka-luka, giring-giring, maluwag ang tornilyo. Sumisemplang-semplang. Yan si Amy Marcos. Pro-China pa. Tapos ipagmamalaki yung apelido niyang Marcos. Tapos sabihan pa niya si Martin Romualdez na hindi naman siya Marcos. Hello? Hindi nga Marcos, pero Romualdez yun. Karugtong pa rin ang genes ninyo. Kadugo mo. Ano ba yung Marcos sa Romualdez? Di ba? Marcos, Romualdez, di ba mag-asawa? Sabihin mo hindi Marcos. Hindi nga Marcos, pero nakadugtong yan doon sa, ang pusod niyan kadugtong doon sa nanay mo. Magsalita ito. Eh ano ngayon kung hindi Marcos? Ba't anong akala mo sa Romualdez? Well, hindi, ito, napag-uusapan lang po Ako kasi alam ko ang apelidong Romualdez sa politics, mula pa yan ng panahon ng Kastila ang Romualdez. Di ba naging, mga hindi basta-bastang politiko yan Meron dyan na naging Chief Justice. Norberto Romualdez yata yon. Hindi ako nagkakamali. Naging Chief Justice. Mayroong naging senador, naging Speaker of the House yata yon. Mga kamag-anak yun ni Imelda Marcos.
Marami sila, mga sikat na mga politiko, mga ano, public servants, mga ano-anong posisyon, mga kamag-anak ni Imelda Marcos, mga ano niya, mga uncle, pinsan, mula pa nung panahon ng Kastila, ang Marcos nga, ngayon lang naman yung ngayon lang naman na 20th century. Sa totoo lang, kung sa track record lang, sa politika ang pag-uusapan, mas naunang dihamak ang mga Romualdez. At hanggang ngayon, nandiyan, active pa rin. Kasi may, di ba, may mga apelido, mga dynasties, mga politiko na dati sikat, pero nangawala na rin. Naging extinct. Pero yung Romualdez clan po, mula pa yan ng panahon pa ng Kastila at saka nung panahon ng Amerikano. Ang naging pinakasikat nga lang po na politiko ay Marcos, si Apulacay. Kasi naging pangulo. Naging presidente, wala namang naging presidente na Romualdez. Pero mga sikat po yan sa politika, sa government service. Matataas din na posisyon ng hinawakan. Chief Justice. Di ba ko naalala yung Norberto Romualdez? Mataas na yun. Di ba, Chief Justice, kahilera yun ng presidente eh. Di ba, yung 3 branches of government? Makaano man ito si Amy, para ba namang yung Marcos lang ang may sinabi? Masyado namang inilalagay sa pedestal. Oo nga, inilalagay natin sa pedestal ang Marcos, apelidong Marcos, pero hindi ka kasali doon, Amy. Amy, hindi ka kasali sa pedestal. Dahil lukarit ka eh. Sana nga hindi ka na manalo, hindi ka na makaupo pa sa gobyerno kasi traidor ka eh. Traidor sa bayan. Ang kumakampi sa Duterte, traidor sa bayan. Dahil ang Duterte ay traidor sa bayan. So ang mga sumasamba dyan, traidor sa bayan. Kaya ikaw, Amy, dahil inaasawa mo ang Duterte, minamahal mo, o di traidor ka rin sa bayan. Totoo naman eh, traidor ka eh. Traidor ka sa kamag-anak mo, sa kadugo mo, traidor ka pa sa bayan. Wala kang kwenta. Ito si Amy Marcos. Walang kwentang tao ito. Buisit yan eh. Sana nga hindi na manalo yan sa kahit anong posisyon. Wala namang gagawing matino yan sa gobyerno eh, kasi nakakiling yan sa China. Tingnan mo, tumakbo yan ng Manila Mayor. Delikado yan. Kasi ang mga inchik nandiyan dyan sa reclamation sa Manila Bay. Malay mo kung pag-aanuhin yan niya, i-approve niya yan. Eh kung wala na si Bongbong Marcos sa posisyon, sila na nila Duterte. O di na mayagpag na yung mga inchik. Di ba? Gawin man itong probinsya, itong Pilipinas, pipirma din siguro yan eh. Traidor nga. Alam mo ito si Amy Marcos, mga kabayan, wala itong karapatan na bitbitin ang apelidong Marcos. Kahit na Romualdez. Ano kaya apelido nang pwedeng bitbitin yan? Di, manutok lang. Manutok ka na lang. Manutok. Inaaway mo yung Romualdez, inaaway mo yung Marcos. Di, wag mo nang bitbitin ang apelidong Marcos at Romualdez. Ang sama ng tingin mo sa Romualdez at sa kapatid mo at sa pinsan mo. Hindi mo nakikita ang sarili mo, mas masama ka. Mas masama ka, Amy Marcos, dahil kumakampi ka sa drug lord, sa mga magnanakaw ng billions sa mamamatay tao.
pag kumakampi sa ganon, kaya mo rin yung gawin yon. You are one of them. Kasi doon ka nga eh. Doon ka nakikiisa. Di madali ka rin maging kagaya nila. Para kang sariwang kamatis na lumukso doon sa isang basket na bulok na kamatis. Yun. Posible yun. Mabubulok ka rin. Di ba mga kababayan? Tama, hindi. Mabubulok din yan si Aimee dahil lumulukso yan. Gusto niya mag-stay sa isang basket a basket of rotten tomatoes. Yun lang yun. Okay? So, see you next time. Thank you for watching. Peace.